Glory to you, Lord. Glory to you, Adonai. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We magnify you. We bless you today. For you are worthy of praise. You are worthy of praise. You are worthy of praise. Lord, we honor you, Father. We honor you, Ama. Ama, we thank you so much, Ama, for your love through Yeshua. Ama, we thank you for your faithfulness, Ama, in Yeshua's name. We thank you for the provision. We thank you for everything what sa imuhang gihimo sa among kinabuhi in Yeshua's name. Through Yeshua. Thank you for loving us. Thank you for accepting us. Thank you, Lord. Nga imo ming gi-adopt nga mahimo minimong anak because of Yeshua. We honor you. We honor you. We honor you. We honor you, Ama. In the precious name of Yeshua, we honor you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We magnify your name. We worship you. Lord, we thank you in the mighty name of Yeshua. I'd like you to touch someone beside you. I just want you to pray for that person. Hallelujah. I want you to touch someone. And then, ikaw na po ang muhikap para sa iyaha. I just want you to pray and declare life to that person. In the mighty name of Yeshua, pray one another. Pray in the mighty name of Yeshua. Yes, hallelujah. Declare blessing. Declare life in Yeshua's name. I want you to pray. Pray for that person. Hallelujah. In the mighty name of Yeshua. Oh, glory. Oh, we magnify your name, magnify your name, magnify your name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We magnify your name, magnify your name. Magnify your name, magnify your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. We magnify your name, Yeshua. Yeshua is Lord, Yeshua is King, our coming King, our coming King. Hallelujah. Our coming King, our coming King. Yeshua, Yeshua, our coming King. Hallelujah, 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 hallelujah. We bless your name, we bless your name. Hallelujah. Oh, Yeshua, Yeshua. Yeshua is King, our coming King, our coming King, our Lord. Yeshua, 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 my Lord. Hallelujah, hallelujah. We magnify your name, magnify your name, magnify your name. Hallelujah, hallelujah. Oh, Yeshua, my King, Yeshua, my Lord, my King, my Savior. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, my Lord, my King. Oh, glory. Glory, oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Yeshua, my Lord. Yeshua, my King. Yeshua, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, my Lord. Hallelujah, my Lord. Hallelujah. Yeshua,
Yeshua, my Lord. Yeshua, my King. Yeshua, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeshua, my King, my Savior, my provider, my healing. Yeshua, my healer, my peace, my deliverer, my fortress, my Savior, my shepherd. Hallelujah. Hallelujah. Yeshua, my Lord. Oh, my healing, my fortress, my Savior, my deliverer. Yeshua, my Redeemer, my light, my peace, my joy, my healer, my provider. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. My peace, my deliverer, my fortress, my light, my King, my Savior, my shepherd. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And this time, I want you to command your organs. You mention the organs that you have. Mention mo imong liver. Tell that liver. Tell your liver to worship Almighty with you. Tell your heart. Tell your colon. Tell your ovary to worship Almighty, to worship Yeshua with you. I command you, liver, to worship your Lord with me. So right now, begin. I command you, liver, to worship Yeshua with me. I command you, liver, kidney, cells, to worship Yeshua with me. Rejoice with me and worship the Lord. I command you, thyroid. I command your lungs. I command your brain to worship Yeshua with me. Rejoice with me. Worship Almighty with me. I want you to be happy with me. Rejoice with me. Worship, love the Lord with me. In the mighty name of Yeshua. I command you, every organs in my body, every organ in my body, all organs in my body, every cell in my body, blood, white cell, red blood cell. I command you to worship Almighty in Yeshua's name with me. Worship Yeshua with me. Honor Almighty with me. Obey the Father with me. In the mighty name of Yeshua, I command you to regenerate. I command your kidney to be restored. In the mighty name of Yeshua, I command you, all organs in my body, to rejoice and worship the Lord with me. Regenerate. I command you to be restored. In the mighty name of Yeshua. In the mighty name of Yeshua. In the precious name of Yeshua. In the wonderful name of Yeshua. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God. Organ to worship Almighty with you. Command your organs, your vision, your eye, your heart, every organ in your body. Command them to worship Almighty with you. Rejoice with you. Be happy with you.
command that every cell in your body is happy and rejoice. They need to be happy with you. They need to obey as you command. Talk to your organs right now. Talk to your organs. Declare life. Speak life to your organs right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. That is who you are. That is who you are. Hallelujah. That is who you are. 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 Amen. That is Yeshua is in your life. That is Almighty in our lives. He is good. He is good. The devil is a liar. Almighty is good. Amen. That is who you are. 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 My healer. That is my provider. That is who you are. That is who you are. That is my shepherd. Hallelujah. My joy, my deliverer. That is who you are. That is who you are. Yeshua, thank you for your love. Thank you that you have given your life for us. You have shed your blood for us. And we thank you because tungod nimo, nahimo mi nimong igsuon, ug nahimo ming anak. Sa imong amahan, ug amo na pong amahan. We are grateful to you, Yeshua. Thank you so much. In the wonderful name of yours, Yeshua. The powerful name of Yeshua, our Lord, our King, our coming King. Everybody said, Amen. 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 Palakpakan si Yeshua. Hallelujah. Pinakakusog na pakpak. Amen. 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 You may be seated in the presence of Almighty Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty. Holy Spirit, the Spirit of Almighty. Akong panawagan ang mga bata mo ato kay Ate Amara o Ate Brianna di ay. Ate Brianna and Gia. I want you to listen and behave and obey your teacher Brianna and Gia. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to you, Adonai. Amen. Are you happy? The moment you're happy, your organs are happy. Amen. The moment you are alive and kicking, that means your organs are okay. But if you are not thankful enough and you are not kanang feel blessed enough, your organs are sad. Yeah, the moment nga mag-grumble na ta, magbagulbol na ta, mag-question na ta, your organs will be sad. Because every time you worry, every time you choose to listen to your emotions like discouragement,
then dili na ka, you are no longer willing to, kana ganing, wala na yung willingness to move on, and then nag-move on ka, but your heart is still grumbling, mag-excrete ka og chemical. Kinsa kaya unsa kaya na organ nga mo excrete og bad chemical from your sa gikan niya na? What organ nga mo excrete og chemical that other organs will be affected the moment mag-excrete na siya og chemical? Now, if you choose, remember, man is a spirit. Man is a spirit. Grabe imohang authority o di ka basta-basta. You have a soul na kay function, emotions. In other words, ang imong lawas, ang imohang body, walay mahimo kung dili nimo ipairal imong emotion. Walay mahitabo sa imong lawas kung dili mag-enjoy imong organs sa imong lawas if wala kay emotion. But praise the Lord, you have emotions. That's the function that you have. Now, the moment you chose to be discouraged, the moment you chose to be angry, the moment you start to worry, the moment you start to be bitter sa usa ka tao, the moment nga ikaw mugsugod na gani kag bagulbol o complain, what organ nga maoy mo react sa imuhang emotion, nga mo excrete sa imuhang tungod sa imong emotions, nga mag-release siya chemical, nga ang other organs will be affected? Unsa? Tell me. No. 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 Na ako'y regalo kung makasabalo mo. Hirit? No. Not dila. Yes, this is science, okay? I'll tell you. It is your thyroid. Imuhang thyroid. Remember, every time mo sakit atong diri, naay mo screet, naay mo trees, naay mo squeeze. Remember, your thyroid is one of your hormones. Usa ni sa mga nag-function ang imong hormones. And then, mouni ang magsalo sa tanang hugaw. Busa ang thyroid, usa ni sa pinaka-importante na hormones nga dapat dili mawala sa imong life, kay mauni siya ang mukuha tanang imuhang hugaw, naatanan og hinay-hinay ilimpyuhan na sa imong dugo, hantod mo gid na siya, usa na siya sa importante nga tanan ang mga hugaw siya imo salo og iyahan ng hinahinayan og tanan organ sa dayon ang mo process nga mo excrete. But if you are angry, if you are not emotionally well, ang thyroid mo kung suko na kay ka, mo release na og chemical. Unsa nga chemical? Katong mga hugaw nga iyahang gikuha gikan nimo. And the moment mo release ang hugaw, una sa tanan ang na ma-stress gani ka, ang una mo salo sa organ sa imuhang thyroid is your heart. Una, daghan kayo sa itong giingon nga study, nga research, nga daghan na nga matay every second, duha ra ka klase, heart attack. And accident. Wala matingala ka nga, ano na may diferensya kung heart, every time mag-check up na agi diri, alangan mo manay una mo sa lugod sa imuhang hugaw sa thyroid. Mo na gani na ay toxic nga klase na sakit sa thyroid ug naapoy giingon hypo or hyper.
Because daghan nga toxic na wala na process o maayos sa imuhang diri because ang imong blood flow is not normal. Sticky kaayo imuhang blood, busa dili kaayo siya ka function very well. Every now and then, kapacheck ko sa akong thyroid. Kabalo ba mo, ana? Oh, bag-ora ko na kuan og dugo to check, to say hello to my thyroid. May na lang gani, nga sa ako ang temper, wala pa siya na-affected. Why? Because dili tanang sala that will lead me, dili tanang kasuko that will lead you to sickness. Depende raman na. Di man po pwede nga di na po kumasuko. Tingali kung akong ipairal, akong worry, kana. Ako ang mag-una, advance ang pangutog, naguol na, unsa ipakaon, kana, kuyaw na. Naano ginay diferensya sa thyroid, tinuod na. So that is the organs nga mo excrete o dili maayo nga mga chemical and mo affected na dayang other organs. Because every time maguol ka, every time masuko ka, dili ka kasulti sa imong gibati, ginaum-um lang nimo hantod naglagot na ka. Salamat sa mga personality nga musulti kung unsay ginabati. Busa, say hello to your thyroid. Pa-check og dugo. Dili ka musultig, hi. Hello, dili na makaya. Check your blood. Okay? Ay, nag-hello po mo sa inyong thyroid. Very good kayo mo. Masunurin yun. But you know, you can command your thyroid to worship Almighty with you. So ang following ana is your faith na naay action to take care of your body. So kung kay balo ka, masuko, now na may uban nga okay ang thyroid, pero dili okay ang heart. Why? Naga-release og dili maayo ang thyroid ug hugaw. So affected ang other organ. So ako, mausap tangali tong rason nga nitaas ang akong liver, SGPT. Tungod na ay area, na remember mo nga naingon ko na ako'y crisis emotionally, that you do not know, maotong mga panahona nga nakasala tanan sa akong liver. Pag-check na ko sa akong liver, my liver was not normal. Ang akong SGPT, 4 times abnormal akong SGPT. Taas as in taas. Tingali mo itong panahon nga katuganing nagsunod-sunod ang crisis emotionally. Daghan rason. So muna, every time nga naa kay emotionally ill, ang number 1 nga mo excrete og chemical is your thyroid. Ma-affected dayon ang other organs. So that's nalipay ko because tungod kay ako nang gipaulian ang ako emotions. Hallelujah, palakpakan. Si Doti kay ako man ang choice. No? Wala may mahimo si Lord kung wala ko'y cooperation. Remember na ako'y authority, correct? Na ako'y pagpili. Wala'y mahimo si Almighty kung dili na ko pilion, correct? So, and then nag-stop na ko sa akong mga synthetic nga mga herbs, nga mga supplement, and then nag-full-time ko og herbs. Talagang herbs. Walay halo synthetic. Then when I had my blood check, wow, grabe ka normal ang akong liver. Everything in my blood is normal. Kaya akong ginadeklarar. At the same time, eating herbs, speak to my organs. I command my organs to be restored in the mighty name of Yeshua. Because if ang SGPT, ang imong SGOT, nga check up, kung dili siya normal, dili siya good sign sa imuhang liver.
And I praise and thank the Lord, hallelujah, that everything is normal. Muna nga ako na pud ning atimanon, wala nagpasabot nga tungod okay na, dapat consistent ko sa ako ang emotion. Wala nagpasabot nga dili na ko mubati, di na ko masuko. Pero ako na, I can now manage myself. Because each one of you is a leader, correct? Mga bata daw. Ipaadto na to ang mga bata, palihog din mo ihatod sa ubos kay nagka-play sila diri and dili. Yeah, palihog daw, take care of the children. Take care of the children. Ato na lang ihatod ang mga bata. Praise the Lord. Okay. Tagai og something, no, candy or biscuit na i-biscuit din na tagai mga bata, please. Mao lagi dapat naagi ta kanunay ana para sa ato ang children. Okay? Now, matingala ka nga wala na ko nagakaog baboy. Dugay ng mga panahon. It's almost 30 years or more pa gani. Wala ko inom og soft drinks. Ang akong lutuan, mga surgical steel. Ngano akong liver, dili man normal. So there's something wrong. So the Lord reminded me, one of my hormones is my thyroid. Nga naga-work ang hormones, naga-release og hormones is my thyroid. And then kana nagasala og hugaw. And busa wala pud ko miingon nga dili na pud wala na pud ko emotion, no? But remember, you are a leader. I am a leader. I am a manager. Ako ang manager. Ako ang manager sa akong lawas. I manage my emotion. Tell that. I manage my will. I manage my mind. I choose life. I choose life. I choose to obey the word of you Almighty. Amen. And the moment you do that, ang tanan i-release sa imong thyroid is good. Hormones, very nice hormones. Walay mga hormonal imbalance. Amen? Wala importante, speak to your thyroid. Ingnon mo imong thyroid, worship the Lord with me. Amen. Rejoice in the Lord with me. I will rejoice in the Lord with your thyroid organs. Cooperate. I don't want you to react in Yeshua's name. Speak to your thyroid. Regenerate, or whoever organs, kidney, I command you to regenerate. Be restored. Every damaged organ in my body, I command you to listen to me. You are not created para sa kuha to dysfunction. Nga dysfunctional ka sa kuha. Imong sultihan, dili pwede na nga ikaw maglahi ka sa kuha. Because if your organs are not well, how can you serve the Lord? How can you be a good testimony? How can you be a good testimony sa imuhang, di ba? Because every word, as you open your mouth, you are a testimony. Amen. Amen. Ha? Yes. Laugh. Katawa. Bahalag mura kag buang. Yes. Dili pwede nga magmugot. Dahil mo ingon man po dayon ka. Anangan mo, smile ko, nga lain man akong buot. So, mo na ron, imong kontrahon. Kontrahon nimo, maskin naglagin imong buot, katawa na lang, bahalag mo ragbuang. Tinuod. Balo ka unsay tawagan ni medicine sa panic attack, niagi na magiging panic attack, no? Then magpalpitate ka. And then akong gi-check. Usa na sa akong mga build up emotions. But usa sa mga butang nga nagitudluan ko, salamat Ruach HaKodesh sa kaalam, because He is our teacher, the Spirit of Almighty. The reason why dili day tanang palpitation is panic attack.
Okay? Kaya naingon ko, grabe po ding panic attack. Uy, warang okay naman ko, pero nga naman. So I asked the Lord, why? Nga na ako'y palpitation. Nga no? Kanang mga GERD, kanang daghan kabuhi, acid, gas sa imuhang baba sa atay. Nga matingala ka, abi nimo na ay lain nga kasi lain ang imuhang heart mo. Abi nimo na nakay heart attack dili. Kana di ay the reason why nga nagapalpitate ka kay walay di naay bara gikan sa imuhang intestine sa imuhang diri. Then murag abi nimo nga sakit imo diri, murag feeling nimo hala na naman tangali ko'y sakit sa kasing-kasing kasi nakasulay ana. Yes. It is an acid nga dili maayo nga imuhang build up siya sukad pa sa una pa. So, ayaw mong sulti nga naa kay sakit sa kasing-kasing. Kutok-kutura na actually. Ang uban mga karaang tao, mga unang-una ilang ginapahilot ilahang bakba sa atay. Pero una sa tanan dapat maayo imong kalibang. Limpyo imong gut. Limpyo nga dapat ako dili maayo usahay nga constipated ko. Sukad pa na sa gamay constipated ko. But karon naghinahinay nag-recover. Kay usahay sa sobrang kaon sa kanon mao na ang makapa-constipate sa tao. Kulang og fiber mao nang rason nga daghan kaayo barado. The reason why actually Inko Lord, wala gi ko kabaloon sa akong istorya kay murag wala ko kabaloon sa akong istorya dili kay pinakalit man na inyong pastor nga dili daw siya mo anhi diri kay ako lang. So mo to ang gipahatod ni Lord. O wala pa ko kabaloon yang tagtaod unsa. Basta ang pinaka-importante, you cannot worship the Lord if you cannot give your best, I should say. It's not worship, but you cannot give your best sa imong service kay Lord if you are not well. If you are not well. If you are not well, you cannot give the best service available. You cannot give your best yet. Busa, it is better to be well. Prevention is cure. Kung imo siyang i-prevent ron, pinaagi sa pulong, pinaagi kay Niruach HaKodesh, pinaagi seeking the kingdom of the Father, and all these things shall be added unto you. That is prevention. Because the moment na naatay prevention, ayo na ka. You are okay. Naayo naman ganita, pinaagi sa labod ni Yeshua. How much more naatay prevention is number 1, the Word. Live by the Word. Understand the Word and live by it. Balo ka, ang pinaka number 1 nga gwapo na income sa tibuok kalibutan. Di ba kay balo man ta nga oil and gasolina? Ang pinaka number 1 nga nakapadagan sa economy all over the world. Actually, naanay number 1. Kay balo mo unsa? Tambal sa kuto-kuto. Tinuod. Tanan mo palit din ha, girisita gina tambal diri sa kuto-kuto. Kinsay girisataan na diri sa tambal sa kuto-kuto? Isa lang ka buok? O kinsay nangutana, unsay tambal sa kuto-kuto? Nakainom na mo, wala pa. Salamat kay wala mo ug wala ta na ulipon na ana. Yeah. But make sure nga limpyuhan ang mga tinai. How many kinds of intestine do you have?
duha. Unsa ang isa? Small and large intestine. So atoan ang limpyuhan. So grabe ang amazing kaayo. Don't you know that you are a machine? Yes. Machine ka nga kompleto sa sulod. Your body is a doctor. You have a doctor inside your body. You have everything inside your body. Nga mulanay, mupahawa sa mga toxic, musalo na akay garbage nga mukuha sa imuhang mulahi sa imuhang waste o mulahi sa imong good nutrition. Pero ang nakadaot nato ron is kita wala nay good nga masala sa liver. Wala na siya'y mapili tungod atong gikaon puro junk. Ang liver una ang mo-receive bago niya ihatag sa kidney. Ang iyang mahatag sa kidney dili na maayo. Ang iyang mahatag sa blood dili na maayo because tanan ang iyahang gikuha puro hugaw. Apil na ang giitsa sa thyroid, mga hugaw, mga kasuko, apil na din nasala sa kidney. Mga kahiubos, mga luod, mga disappointments. Nakaingon ko, when I saw, kita matong duha kit sa hospital, di ba nagpa-emergency ko kay labat ako ulo. Labat ako ulo kay dili na madalag biogesic, nakuyawan ko dili maayo. So I need to go to understand the science unsa may nahitabo. So gigamit ang X-ray to see what happened nganong labad ako ulo. So gi-X-ray ko and I just found out na ang ako ding tibuok pan na puno sa sinusitis. Munang gitawag pan-sinusitis. Ni-spread na sa ako ang sinus ang mga plema. So, kung mingon gani kag-spread, build up. So, salamat, okay ang lungs, okay ang tanan, dinhilang. So, tungod na naman ko dito, akong gikamusta o gipahalo na ko ang akong liver. Kaya balugyod ko nga nagataas ni akong liver. Na-shock na lang ko because it is 5 times abnormal. And now, nakasabot ko nga tuwa dito ang mga anxiety, mga kahiubos. Kay mo may nag-excrete mag-chemical ang akong hormones. Remember, naatay hormones. Usan ni nga nag-excrete og hormones is ato ang nagahatag og hormones is ato thyroid. Are you following? Okay? So, dili man tingali ka masok-anon, pero kung dali ra pug ka mahiubos, delikado. Delikado thyroid. Ayaw, relax lang, dili ko masuko. Chill lang, chill. Okay ra masuko. First long, you can manage. Manage yourself. Are you listening? And I am a manager. Yes. You manage your organs, you manage your body, you manage your mind, you manage your choice, you manage your emotion. Si kinsa man na, nga maingon kag you manage. Kinsa man na siya, you identify, kinsa na, kinsa. Yeah, kinsa nga ay. You're the spirit man. Nga mooni ang nag-receive sa word. Mooning na born again. Mooning na ay nature ni Ama. Mooni siya ang na ay divine nature. Is the spirit man, is you and is me who controls everything. Because the spirit man mauna ang nag-receive sa word. Maunang na-born again. Maunang na-baptize sa balaang espiritu. It is not your function, the soul, na baptize.
Ang soul is mauna siya ang nag-function muna nga you're living, you are normal because naa kay function, you have the mind, you have the will, and you have the emotion. But who controls the soul? It should be you, the spirit man. Remember, you are not body, you are a spirit. You are not liver, you are not kidney. You are a spirit. Mauna ikaw nag-manage sa organs. That's the reason why I can function, because the machine in me, tanang mga organs is mauna siya akong doctor. Hallelujah. You are special. Kana ganing dili special child. Lahi magunong-unahon nimo sa special child, no. So lahi kung dili you are somebody. Amen. You are created in the likeness of the Father. Therefore, you are valuable. Mahal ka. Bilyonaryo ka. How much is your kidney? Millions. Your liver. Millions. Kaya balo ka ba nga ang kidney, ang tao nga nagkinahanglan og kidney transplant, muhulat na siya na imamatay, nga kamatayon. Kay sa buton i-donate. Kay every time nga mubugto ang lawas, ang spirit ug talag mo hawa na sa tao, ang organs na apa na ma-preserve pa nagdali-dali. Og ibalhin na dayon sa isa ka tao nga nagkinahanglan og kidney transplant. Muna ang ayog sulti nga pobre ka. Di ba na may daghan robot ron? Wala na'y trabahante kay robot na ang trabahante. Mura gusto ba puguan na nga naa ako'y trabahante nga robot. Muna gani nga makita gani kog restaurant nga maghikay. Nawagan ako ang mga restaurant owner. Kana kani inyo ang mga taong maghikay walay mas, makita ko sa ilang laway nga nagpisik-pisik sa akong mga pagkaon nga i-serve sa kuha. Dili ka ludon ana owner of the restaurant. Luod. Muna maingon na nang kumaayo ang cook is robot kay wa nay laway. Don't you know why? Matingala ka, makalit ka lang kaubo, makalit ka nga naa kay flame, kalit na lang nga naa kay alangan nagakaon man kag pagkaon sa gawas nga naidagan laway. Makakita gid ko sa laway nga magstorya, magpisik-pisik. Mupisik man gyud kay mistorya ka, mupisik man ginalaway no. Wala matingala ka Lord, dangalagad man ka kunimo kung daghan mo ko sakit alangan, tan-awa na imong gikaon, daghan laway. Muna as much as possible sa balay na lang gid mo mukaon kamoy luto kay inyo haran ng laway. Now I am talking about our accountability. You know, if your body is calling you because the organs is sick, you are accountable to your body. You are accountable to your body. Listen to me, stop talking. You are accountable to your body if your body is sick. It's not Almighty's fault. It's not His responsibility to take care of your body. Dili lang sa pagkaon. Even muhikap ka og babae nga dili nimo asawa, you are defiling your body. Even if muhikap ka og anybody nga dili nimo bana, dili nimo asawa, you are defiling your body. If your body is sick, automatic your organs is not normal. Kibalo ba mo unsay isulti sa Bible, even ang imong kasuko ra na walay labot ang imong gikaon. Unsa tong verse nga imong bitterness ug imong kasuko makaraten sa imong bukog.
Lisod kaayo ang bukog, madunot kay naughan ang imuhang bukog. Sakit ang bukog. Sakit ang bukog. Dili lali, mahal pag yun ni. Ang pinakamahal na operasyon is ang bukog. Pero daghan mapuli. Pulihan. Puro mga surgical steel. Mapulihan. Dili kinahanglan og tao nga another bukog to ma-implant. Pero sakit, it's painful. Busa kita, bisan pag nangalagad ka, nag-praise the Lord ka, nag-pray ka, but if your heart is not pure, and you are defiling your body, pinaagi sa imong baba, nga dili mo maayo mo gawa sa imong baba, naghikap ka og mga tao, babae, lalaki, nga dili nimo asawa, you are defiling your body, and you will suffer consequences nga imuhang gipahugawan nimo imong lawas. So friends, you cannot worship and serve you cannot serve the Lord. Remember, Almighty needs you. Ingon siya, pray for the laborer. Tagai kog verse, pray for the laborer. And then if ang laborer is not well, how can you labor if you are not well? If you are sick, how can you work? Okay, mo ni, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Broken means, sige lang kagasubo, naguol kanunay. O katong verse, atong last Saturday nga gihatag, about bitterness, that would rotten. Tagai ko word, rotten. Donut. Rotten the bones. Klaro kay sa Bible. Proverbs 14:30. Kung mo-kim-kim kag kalagot sa una pang panahon, which mo na ang ako ang gina-decide kay, okay, wala akong maingon nga dili na ako mahinumduman. Actually, naaghan kay kung pwedeng mahinumduman akong ka-hurt. Kay trabaho na ni Satanas, he will bring you sa past. He will bring you to the past to remind you, for you to muni-muni nga na-hurt ka. Tinuod nili. Maskin wala na to, dadon gid gihapon ka. Okay, basahon sa nato ni. A sound heart is the life of the flesh, but envy mo man ang root cause nga naglagot ka. Envy, rottenness of the bone. Kasuya ka, kaselos ka. Okay. So in other words, mga higala, wala akong iingon nga ako, dili na ko kahinundom sa akong past, sa akong mga hurts. Kay wala matangali sa ato diri nga wala ni agig hurts, except lang sa mga baby, wala pa na hurt, pero na hurt, na pain na po na siya sa latos, pero big deal, no big deal. Okay? Pat kitang tanan naatay mga kayubos sa unang panahon. No? Naatay di na to malimtan. And the devil will always bring you to the past. Iyagin ang ibalik sa imo ron. So it's up with you kung imo na siyang i-entertain o dili. So the moment ma-remind ka, mugimok ba yan na imong hormones, no? Ang imong hormones, mura gadig maglagot ka, ma-imbalance na gayon. Kay mo man ang reason nga naatay emotion because sa hormones. Wala gani usahay matingala ka nga murag roller coaster imong gibati. Lipay ka karon unya di na pud kalipay, walay rason tungod na sa hormonal imbalance. Okay?
hormonal imbalance. So, kinsa may makapabalance ni ana? Aside from eating good food, only Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty, will bring you to a normal nga feeling because siya ang imong kalinaw, ang imong kalipay. Busa gani, think what is good, think what is pure, think what is lovely, think what is good report, think what is good, tanan. Muna, ipahuna-huna tag maayo. Og dili be lalim, no? Mubalik gid gahapon. So, naara na sa imong pag-manage because manager man ka kasi imong emotion. So, do something. Di man ka bugok. Do something para dili ka kay nundom sa imong past. Do something. Service kay Lord ang imong buhaton. Do something nga mahimaya si Lord. Then you will be okay. Amen. You will be okay. Kung feel nimo magluto kag fried lumpia, ha? Luto luto itong imong gikalagutan nga nagpahinumdum nimo sa imong past. Di ba? Do something good. Kinanglan siraduan nato ang portal sa ato ang kinabuhi nga maglagot ta. Let us open the portal nga mahimaya si Lord para ikadugang na dayon ang tanan. Amen? So, klaro ang Bible? No? So, remember, if Satan will remind you sa imong past, you remind him sa iyahang future. Unsa may future ni Satanas? Unsay future ni Satanas? Ha? Yes. Itambog siya sa linaw nga kalayo. So in other words, wala pa siya sa kalayo ron. Wala pa siya sa impyerno ron. Naatingali siya sa kuan, purgatory. Kaya ang purgatory, dili man na kaayo init-init. Naalay portion nga hell, naadili. Ambot kung asa siya. Basta, good morning, Army. Okay? So, hasta si Satanas, actually, naagid siya sa lugar sa grave where Yeshua went para kwaon nimo niya ang yabi. So, dili pa na siya lake of fire. It is hell where he belongs, pero dili pa na lake of fire nga didto itambog si Satanas. So, imo ma-realize karon nga lahi ng giingon nga Hades nga tuwa siya. Okay? Revelation 20:14. Lahi ang Hades nga mo nang giadtuan ni Yeshua. He went to hell to get back the key from the devil. Hades and death will be thrown into the lake of fire. So, and death and hell. So, lahi ang hell where the devil belongs, si Lucifer belongs, and that's where the place where Yeshua went after his death. Pagkabugto sa iyang ginhawa, nabulag ang iyang ghost ni Yeshua, he went to hell. So, lahi ang hell, lahi ang lake of fire, nga didto itambog si Satanas sa linaw nga kalayo.
So mo ning giingon nila nga hell nga purgatorio. Okay? Nga temporary ra ka didto. Kay ang tanan nga wala na hisulat sa libro sa kinabuhi. Give me the verse. Last verse of this. Last verse. Will be thrown into the lake of fire. Claro? Whosoever was not found written in the book of life was cast. Nakita ni John the Beloved nga ang tanan wala na hisulat sa libro sa kinabuhi. Nalabay sa linaw nga kalayo. So dili na hell, lake of fire. Nga si Satanas didto pod itambog. Klaro, muna ayaw kumpiyansa. Ang tanan nga imong mahimamat, ipadawat ni Yeshua with understanding. Kay kung wala siya kasabot, pwede gihapon siya matambog sa linaw nga kalayo. Kaya nang lang nakasabot siya, nga si Yeshua iyang gidawat, dili tungod para makabaton kag kaayuhan, panalangin, matsulbad sa imong problema. Moro man gid nga to ang rason nga gidawat nato sa Yeshua para maay na lang alibyo sa kinabuhi, mapanalanginan. No. You need to understand why Yeshua died on the cross. You need to understand why you need to receive Him as your Lord and Savior. You need to understand why He is a Savior sa imong life. Then, the moment you understand, your name will be written in the book of life. Amen! Palakpakan! And you will never be cast out sa lake of fire. Klaro? Klaro kaayo. So balik ta sa 14. Ingon ang 14, death and hell were cast into the lake of fire. Period. Gi-identify, this is the second death. Kanusa ang first death? Garden of Eden. Unsa may meaning sa death is spiritually dead. Busa ang tanan nga wala na born again, nga nakadawat ni Yeshua, will be thrown into the lake of fire, nga maunang ikaduhang kamatayon. So you are commanded to be born again. Born again is not a group of people or religion, but it is a divine nature that you need to be born again. You need to be born again. Kay dapat ka makasabot nga ikaw namatay tungod sa sala. O gikinahanglan nimo ang kaluwasan nga sa dihang dawato nimo si Yeshua, ang imong espiritu nga mautong namatay tungod na himulagta. Dapat nakasabot ka nganong namatay ka tungod sa sala. Kinahanglan mausab. So the moment mausab, dili na wala na, di na kapatay. So ikaw nausab naman ka, so di na kapatay. Amen? Kinsay dili patay dire, taas ang kamot. So ang katong wala nagpataas og kamot, patay. So therefore, dili na ka tambuganay sa ikaduhang kamatayon. O katong wala nag-isa kay patay, taga-impyerno ka pa. Yeah. Kay wala man ka na ayos sa first death. Namatay man ta primero.
kung wala pa na usab, di ba? It has to be changed, renewed, new, creation, bagong, born again. Kay ang tanan na kay Kristo nga nakasabot sa kaluwasan, bag-o na. Ang karaan, wala na. Amen. Hallelujah. Amen. Anak, gyud re echo dayon. Hallelujah. Amen. Kaya balo ka every time mo sulti kag hallelujah? Muri echo ang heaven, mga angels, with you. They will worship with you. Samot na imong organs. Nakasulay mo ka na mag-worship ni Lord nga murag tanan ang imong organs, mura siyag naglihok, na excited. Nga mo appeal nag-worship, nga mura ganig manginit imong dalunggan. Kay mao nang mga hormones nga ni appeal og worship ni Lord. Yeah. Kana ganing lami pud kay wow, muna matingala ko sa mga born again nga mokampo ana lang. Dapat manggod ma-excited ka. Kay mo ana manggid ka kay nagi kay machine sa ilalom no. Tanawa ng robot. Di ba mo ana na sila. Ana pod, mulakaw. Kay naa may mga machine. Ikaw samot. Nga mo feel ka, mo worship ni Lord, mura kag mo init gani no, nay mo init diri ba? Nalamig kayo, hallelujah! Praise the Lord! Pero matingala ko sa mga born again. Alive, alive, alive forevermore. Kinanan ingon pataas imong mga kamot pataas. Ingon kapoy na si song leader diri ng ugat. Sayaw tao mga gigsunan. Gaya-iya lang. Muna usahay, dili na ko ma-reconcile if you really understand what worship is all about. Are you following? Amen? Okay ba ang word nga gihatag ni Lord kanatong tanan? Amen. Hallelujah. Amen. You're learning. Praise the Lord. Inana gid no, muri echo gid na dayon. Now, give me the verse in the book of Abba Father. Cry, Abba Father. Because ikaw anak naman niya tungod ni Yeshua. Hallelujah. Palakpakan sa Yeshua. Then anak na ka sa amahan ni Yeshua. So si Yeshua imong kinabagulangang igsoon. Tagaid ako verse anang he is my brother. Nganong siya man ang kinamagulangan? Ha? Okay, tagay ko verse ng kinam brother. Yeshua is our brother. Dili siya Papa Jesus. Tagay ko verse that he is Jesus is my brother. Dili siya Dad Jesus. Hebrews 2:11. O unsa pa? Romans, unsa man gyud ang tinuod? Katulang isa, katong he is my brother. He who is sanctified, those sanctified, or he is not ashamed to. Ha? Tanawa daw ang Romans. Kani, paminaw, tanawa, gwapa ni. Okay, mo ni.
For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So siya ang kinamagulangan natong iya matang brethren. Balik na sa Hebrews. I will not ashamed to call them brethren. Ingon si Yeshua. Okay? Si Yeshua. Okay? For both He that sanctifieth and they who are sanctified are all of one. For which cause He is not ashamed. Si Yeshua is not ashamed to call them brethren. So dili siya papa. Okay? Now, kung mangayo ka, asa man ka mangayo? Kay Papa. Kinsa man po nagsulti, ana? Si Yeshua. You ask my Father in my name. The reason why ningon siya, my Father, kay wala pa man ka nahimong adopted. Wala pa man ka nahimo niyang igsoon. Kay wala pa man siya namatay atong panahon na, nga nag-ingon siya, you ask my Father in my name. Okay? So nganong siya ang ato ang firstborn son? Ha? Tao siya? Firstborn son, tao siya. Dili siya firstborn, daghan man na una pa na tao sa iya ha. Okay? Siya ang una nga okay. Siya ang nauna nga na-born again. Pero kinahanglan nimo isinsilyo sa ako unsay pasabot ana. Unsay pasabot na unsa ay siya. Ngano man siyang na born again, wa man toy sala. Di ba no? Unsa to? Di ko kadugog sis. Yes, gianak siya, pinaagi, sa Holy Spirit, di siya gianak, na born again siya. Wala siya gianak. Lahi po ito nga pangutana. Gi-conceive siya sa balang, pero akong pasabot, ngano siya giingon nga una natong igsuon. So, dili siya tama nga tubagsis. Kalahi itong conceived kay Mama Mary. Okay? Ngano siya nga born again? What happened? Kay? Siya unang na born again, ha? Siya dili na siya right nga siya'y nag-angkon. Okay? Dili na siya right nga siya'y nag-angkon sa atong sala. Kinahanglan atong masabtan. Wala niya giangkon actually. Ha? Okay, actually correct inyong mga tubag sis Gloria. Pero dili siya muhaom sa akong pangutana. Nganong na born again siya? Okay? Tama si Net. Gihimo siya sala. Wala niya giangkon ang sala. Gihimo siya mismo nga mauna ang iyang gihilakan. Okay? Mauna ang iyang dili niya gusto nga mahimulag sa amahan. Okay. Now, I want you to understand very clearly this time. Nganong na-born again siya ang unang na-born again? Why? Maayo yung tubag and then tinuod, gisulti ni ginakatakto nga wala gihimo siya sala, wala niya giangkon, gihimo siya mismo nga mao na iyang dili gusto nga iyang i-go through. Listen. So you need to understand that when Almighty said, if you
eat the fruit of the tree, that was the time nga ikaw ang tao na himulag. Correct? You need to, balik kita sa history. Kaya dili ni mo ma-appreciate ang redemptive plan ni Almighty if dili ni mo ibalik kanunay sa history. Maunang nagsugod when Almighty said, if you eat the fruit of the tree, you will surely die the very day. So dito ninyo i-understand that pag-separate, unsay nahitabo sa tao? Ha? Yes, nahimulag. Unsay nahitabo, you need to understand. Yes, namatay. Kay ingon man, you will surely die. Baguro man ako gi-mention. Kinanglan, imong sabton, unsa na nahitabo. Klaro-klaro nato ni. So, ingnon nato, ang nahitabo sa tao, nahimo siyang yawanon. Union with the devil. Kausan na siya ni Satanas. Okay? Nahimo siyang one. So, separate. Gipalayas. Wala na approach. Okay? Klaro? Okay. So, di ba, there are 3 stages of death. Ikaduha is, nagsugod na dayon nga ang tao mamatay. Kaya dapat ang tao immortal, pero mamatay na ni. Okay? And then, ang ikatulo na stage is, ano mang alanganin man? Mali imong tubag sa chart. Mali ha? Dili spiritual. Ikatulo na stage. First stage is spiritual death, physical, and ikatulo, eternal death nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao to nga itambog ta sa linaw nga kalayo. Kay mao nang natabo nato, nahimo kang yawanon. Okay? Now karon, born again man natong pag-usapan dire. Unsay nahitabo nimo pag receive nimo ni Yeshua? Di ba na born again ka? Kinsay unang na born again? Unsa din nahitabo ni Yeshua? Naiusa siya ni Satanas. Nahimo siyang sin. Curse. Muna kinanglan siya ibanhaw. Sa balaang espiritu, buhiun siya kay patay siya spiritually. Muna siya ang unang born again. Oh no. Serious na ko, ani ba? Giday mo kasabutan knowing oneself, gid na absorb ba? Union siya with the devil. Basta, yes, union siya. Wala siya nag-obey. Dili siya applicable sa Romans 6:16. Applicable na sa tao. Si Yeshua, nahiusa sa kay Satanas, wala tungod ka nag-disobey. Gihimo siyang sala. Nahimo siya, mauna yung gihilakan sa Garden of Gethsemane. Nahimuon siya yawanon. Gihimo siya, dili applicable ang 6:16. He knew no sin. Wala ni nakasala. Pero gihimo siyang S-I-N. Curse, yawanon. Busa, when he went to hell, lipay, he went to hell. Kaya dapat, diadto niya siya imperno because sin, himo siyang sala. Kinsay una nagdawat ni Yeshua sa hell? Si Lucifer. Perting fiesta ni Lucifer. Tuara mo uning tao nga ang giserve gag-ayog masakiton. Yay. Ana si nagdalag bangkaw no, naara ko na si Lucifer nagdalag bangkaw. Nagdakog sungay, mo man natong una no, pero gwapo ba na sa Lucifer. He is handsome. Pero atong tan-aw niya na isungay, naiikog dalagpangkaw. Pero ako ang hunahuna kay Lucifer na asa iya ang yabi mo man tuhason. On the 3rd day, iyang gikuha ang yabi. Ang yabi din, ang bangkaw.
Yay. Kani anak kani mo uning nga milagro, mo uning samok tungod niya. Daghan na sikat, yay, namatay. Tua, si anak si Satanas. Okay, for 3 days. Grabe yang kalipay, nga iyang naangkon si Yeshua. Inyo nang ma-recall ron, nga apil mo sa mga gagmayng Satanas dito, nga nakita ni inyohang amo na si Lucifer. Nga tuwa si Yeshua nag-antos para nimo og nako. Nga musa ikaw joy di nakataga-impyerno kay human na. Nasunog na siya for 3 days. Gisgi nag-antos na siya para nimo. Muna wala na'y pwede ma-impyerno dire. So pila na nakatuig atong gitun-an ang knowing oneself. I pray nga ma-absorb na sa inyong heart. Are you listening? Okay, karon. Imagine na. Lingkod diribot. As di mawala sa bebot. Kinsay naong Satanas diri. Ali John sa libat lingkod diri. Kay gwapo kay ka gwapo. Si Lucifer gwapo ha. Ali diri. Di ko mo pili og dili gwapo kay si Lucifer gwapo. Lingkod diri. Ay sampol ra ni. Dili man ikaw si Lucifer. Puro mo nag-itsura ka karong Lucifer. Nag-antipara magud ka ikaw napili. Gwapo man ka. Salamat sa Ginoo. Wala may si Lucifer dili pangit. Tapos sige siya tindog. Lipay, yay! Nasa ako ang hari ilang giinon. Bago namatay si Yeshua, di ba? Na-pass over. Giano siya glukay. Nahimo siyang sikat. And then, nag-ingon na ng mga tao, crucify him. Kaya mo unang trabaho ni Satanas. And then, sikat si Yeshua katanan, maski unsaon kasunod-sunod sa tungkol sa mga milagro nga gibuhat niya. And then, nalipay ka, nga uban ni mo si Yeshua. Ina, yay. Ana, yay. Then, ana, yay. Nasa Yeshua, ina, yay ba, yay. Okay. Imagine si Yeshua nag-antos. Mao ni ang pinakasad nga nahitabo kay Yeshua nga iyang gihilakan sa Garden of Gethsemane nga mahimulag siya sa Creator, sa iyahang amahan. So sa dihang nag-antos siya, on the third day, ingon si Ama, enough! Kipadala niya iyang espiritu, iyang gahom. Og niingon nang ka, ano di ka nakurot din ka? Kurak ba? Unsa yan nakitaan? Unsa yan nakitaan? Iyang na-recognize kung kinsa ang Spirit of Almighty during sa iyang pag-worship sa taas, nilaog sa impyerno. O nakita niya si Yeshua na banhaw, naktindog. Nakita niya sa iyahang mga mata. Pakurat. Mauni! Na-recognize ni Lucifer! Nitindog si Yeshua. Nakita ni Lucifer nga gibanhaw ni naog sa impyerno ang Spirit ni Almighty. The Holy Spirit nga maunang nagpuyo ni Moron. Tindog ko kuyaw ba? Tindog si Almighty. Si Yeshua di ay. Kinsa man akong taga Yeshua diri kanang Brother Bong. Where are you? Brother Bong. Brother Bong, nga magbuot bang ka? Gikan ka sa ubos nga nag-antos sa kainit. Anak gyud. Dayon the Spirit, sige Brother Bong. And the Spirit of Almighty came. Tindog ka kaya recognize nimo ang Holy Spirit.
the Almighty. Remember, Satan is a spirit. Almighty is a spirit. Represented by the Holy Spirit of Almighty. Tintindog dayon kay nabanhawan. Lakaw din ka. Lakaw ka doon. Atras! 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 Ali. Hunong ka. Atras. Kuha din ang nakayabi. Yabi. Katong gabitay. Oh, ibutang diha. O diha gibitang. Kuha ang yabi. Kira pinasaknit nga kuha. Hallelujah! Paghuman, dukdok sa iyang ulo. Ang yabi, pa. Hinaya lang, pa. Nag-uul ka kay, imagine, nabanhaw ang imong gikalipayan. I have the keys. Amen! And then, di ba, Father Bong, no? Hallelujah, good, no? Hallelujah. Amen! So, iuli ni Satanas ang yabi, kadali. Imagine, on the third day, nabanhaw siya, nakuha na ang authority nga naa kay Satanas. Salamat kay Brother Bo. Salamat, Brother June. Ang ayan kay ka sa imuhang role. Siya ang unang na born again. Gibanhaw sa Holy Spirit. And then kung kinsa ang magdawat sa ni Yeshua, will also bangonon gikan sa patay ka ikaw ug ako namatay ta. Yun tawi the devil. Nga dili nakakinahanglan mo adtog hell. Kay kinsa ang mudawat ug mutuo ni Yeshua nga nakasabot. Naanakan nimo ang Holy Spirit who raised Yeshua from the dead. Klaro dili! Excited dili! Tagain ako kong verse that the Holy Spirit that raised Yeshua from the dead, He lives in you. Tagain kong verse. Romans 8 verse 11. Remember, Yeshua, wala siya nabanhaw gikan sa lubnganan, but nabanhaw siya gikan sa grave nga mao ang hell. Didto siya gibanhaw, dili sa lubnganan nga nang maadto mig Israel nga matingala ka nga mura na sila gidaman dito sa lubnganan ni Yeshua. Wala siya gibanhaw didto. Didto siya gibanhaw sa hell. Grave. But if the spirit of Him that raised Yeshua from the dead, unsa gani ng three kinds of death? Physical, spiritual, physical, and eternal death, mo appeal ang grave, hell. Okay? Dwell in you. Hallelujah! He that raised up Yeshua from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you. So kaning lawas madunot ni naay panahon nga iyahang i-quicken nga mahimo ning usab ang atong lawas. Change. Amen. Klaro? So, iyang gikuha ang impiing yabi. Taga ikong verse na gikuha niyang yabi dito sa hell. Key. I have the keys. Okay. Nga iyahang gikuha. O, kay kinsa na niya gihatag ang yabi karon, mga yabi. Amen. Amen. So, walay kulang nimo. Unsa may problema nimo nga you are complete in Him. Revelation.
I have the keys. Iyon siya naana sa ako ang yabi. Revelation something, taga ikog verse. So are you excited? What time is it? I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive. Palakpakan forevermore. Amen. And have the keys of hell. Asa niya gikuha ang keys? Dito sa impyerno. And of death. Busa naa kay Kristo nga tinuod nakasabot ka sa imong kalawasan. Dili na ka itambog sa linaw nga kalayo. Palakpakan. But kung magbinuang-binuang ka, bugnaw-bugnaw, init-init ang imong pagpangalagad, balod-balod imong faith, pwede dili ka kasulod sa gingharian, pero dili na ka itambog. But pwede nga dili na ka makasulod o dili ka pakaslan. Mao ni atong i-work out nga pakaslan ta ni Yeshua. Mao ni atong i-work out nga makasulod ta sa gingharian. Nga dili ka second or third class or whatever, but you are somebody. Busa gani before I end. Unsa na yung oras? Kay basig 12? It's okay? Pero humahuman ako. Kay balo ba mo anong Yeshua wala pa ipabalik ni Ama? Because dapat kita mo grow spiritually, because one day we will reign with Him. Barukaw, to reign with Him is no joke. It is a big responsibility on this planet Earth. He will come again to judge the living and the dead. He will reign. And you are supposed, and I am, and we are supposed to reign, but not all can reign. Katulang iyang masaligan. It is a big responsibility. Busa kita, gamay nga butang, dapat na mahimong responsible. Busa tinuod kining giingon ang mga ulahi maguna ang naguna na ulahi. Busa hangtod karon iyahapat ang gina-assess kung ready na ba ta to reign with Him. Busa the Lord wants us to do the perfect will of the Father. Are you listening? Let us all rise and worship the Lord. Hallelujah. Let us offer our lives to Yeshua once again. Dili pa ulahi ang tanan. Because dili joke nga the moment mo abot sa Yeshua. Gusto sag mga responsable nga mga sundalo niya. Kay iyahat ang igsuon. Dili ta niya ikaulaw nga tawagon niya igsuon. We need to grow from spiritual baby to mature Christian, spiritually mature Christian. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Worship with me. Hallelujah. Glory to you, Adonai. Hallelujah. Hindi kanta. Yes, Waymaker.